Yung sinasabi ni Secretary De Lima doon sa korte habang nakaupo siya bilang testigo kasi hindi niya alam yung mga sirkumstansya noong pinag-uusapan itong pagdedesisyon. At kaya hindi siya pwedeng maging competent din na testigo tungkol dyan sa paano nagkabotohan. Pwede ako magdagdag para lang sa kabatiran ng ating mga nakikinig at sa inyo na maaring nagtatanong ano ba ang temporary restraining order. Para po naman nagkakaintindihan po tayo kung anong ating pinag-uusapan. Ang temporary restraining order po ay nakalahad sa Rule 58 ng ating Rules of Court. Ano ba ang sinasabi sa temporary restraining order? Ang temporary restraining order po ay ini-issue ng husgado if the court finds that there is what? Great and irreparable injury. Una po. Pangalawa, when the court sees that there is what? A clear and unmistakable right or what you call a right in esse. Pangatlo, meron po bang violation ng right na ito? Now, tatanungin nyo kami, kailan ba nakakapag-issue ang husgado ng TRO para po maliwanag? Ang lower court po nakakapag-issue ng TRO, effective po ito ng 20 days. Ang Court of Appeals po nakapag-i-issue ng TRO, effective po ito 60 days. Ang Supreme Court po nakakapag-issue ng TRO effective until further orders of the court. So, ano pong ibig sabihin pag nag-issue ng Supreme Court? Dire-diretso po yan until nilift nila. Ngayon, tatanungin nyo po kami. Baka tatanungin nyo kami, pwede po bang makapag-issue ng TRO na hindi dinidinig ang kabilang parte? Okay. Maliwanag po yan sa Rules of Court na meron tayong tinatawag na ex parte TRO. If there is urgency, if there is great and irreparable injury, ang lower court nakapag-issue ng 72 hours yan. Tapos diyan pa lang dinidinggin. And under the new amendment, ang trial court, Section 5 of Rule 58, pwede po mag-issue yan without notice and hearing for grave and irreparable injury, 20 days ang TRO po ng trial court. Now, ngayon, ang Supreme Court, pag nilapitan po o nagdulog ng TRO, kailangan po bang i-hear? Depende po sa kanila yan. Because under Rule 49 ng Rules of Court, ang motion sa Appellate Court ay dinidinig lamang kung sinasabi ng mataas na kapulungan or mataas na husgado. Ganun po yan. Para po tayo magkaintindihan kung saan po nanggagaling ang usapin tungkol sa TRO. So another question regarding yung tinanong ni Cuevas, si DOJ Secretary, if there is a conspiracy nga. Sabi niya, based on the dissenting opinion and based doon sa mga nakita niya pagpapalabas ng TRO, yes, there is a conspiracy. Ano po reaction niya doon? Well, malinaw doon sa tanong, no? Kung ano yung pangyayari, no? Ngunit, hindi malinaw doon sa sagot, no? Kasi medyo mahaba ho yung sagot, pero sa huli naman ho, sinabi rin naman na may conspiracy. Ngunit, ang maganda ho kasi doon, bakit mo kailangan i-single out si Chief Justice Corona kung 8 mahistrado ang nag-issue ng TRO? Pangalawa, hindi naman nila napakita o napatunayan na mayroong ginawang positive act o may ginawang maniobra dito si Chief Justice Corona upang makakuha sila ng TRO, no? Pangatlo, wala rin naman sa testimonya. Kung makikita natin, napakinggan natin yung napakinggan natin yung testimonya ng testigo. Ang mga nasabi naman niya dito, nasabi niya na before, no, nung mainit pa tong issue na ito, napag-usapan na to sa publiko. Ngunit, wala talagang matibay at malinaw na ebidensya na magsasabi talaga na si Chief Justice Corona ay may ginawang mali, no? O meron siyang ginawang sabihin na natin na pag-impluwensya, no, doon sa iba niyang mga kasamahan para bumoto sila dito, no. Wala rin namang ebidensya na magpapakita na kaya nila in-issue tong TRO na to dahil gusto nilang patakasin yung dating presidente, no. So hindi ho natin narinig yan doon sa testimonya ng testigo. Ngunit malinaw nung tinanong siya kung may conspiracy ba dito, sinabi niya meron. Ngayon ang tanong, why single out the Chief Justice for a collegial act by the Supreme Court? Sorry, idadagdag ko lang. Yung sagot dito ng ating testigo na si Secretary De Lima kung meron talagang conspiracy,
ito yung sarili niya opinion na hindi ito ibig sabihin na talagang may napatunayan na conspiracy. Ibig sabihin, tinanong siya, sa palagay mo ba may conspiracy at kung sasabihin mong meron, then bakit ang sinisisi mo lang ay si Chief Justice Corona? Pero ang isang dapat tandaan natin sa ating batas, meron hong definition ang pagsasalang conspiracy. Hindi to basta-basta sasabihin mo na isang grupo kayo na nagdesisyon ay may conspiracy na. Kailangan mapatunayan ito na acting together at talaga nag-agree kayo na gagawin natin ito na may gagawin kayong krimen. Kaya hindi ho basta-basta pwedeng pagbintangan ng tao na may conspiracy at sasabihin na ginawa ito. Liable ba si DOJ de Lima sa pagsasalita ng conspiracy? May mga pananagutan ba sa batas doon? Sa palagay ko naman wala kasi sinabi niya to bilang testigo sa loob ng impeachment court at mukhang wala namang intensyon na maging libelous itong statement na to. Ito yung isang opinion niya lang lamang. Tanong ko lang po, ano po yung sa tingin ng depensa yung indikasyon o pinapakita ng desisyon ng prosecution na iurong na yung ibang allegations nila sa Article 3? Sa amin, napakaganda nun. Ano? Una, bumibilis ang proseso. Pangalawa, ito'y patunay na maaaring wala silang ebidensya o testigo para sa mga inurong na kaso. Alam niyo naman 8 article ito. At bago tayo magsimula ay sinabi at ating ginalang ang kanilang sinabi na lahat ng ito ay meron silang testigo at ebidensya. And we respect them for deciding not to continue. Kung ano pa mo ang motivation nila, kung bakit nila inurong po yun, maaring gusto nilang bumilis ang proseso o maaring sa tingin nila ay may mga kulang na natestigo, we respect them on that. Tingnan po natin kung paano tatakbo ang presentasyon nila. Siguro yung prosecution is really in a better position to answer that, no? Where kung bakit ho nila iniurong itong mga ibang aligasyon, bakit ho ba nila yung pagsasalansan ng kanilang mga ebidensya, siguro sila ho talaga makakasagot niyan. Ngunit kami naman po sa depensa, kung ano naman ho yung ibabato sa amin, sasaluhin lang ho namin pagdating na ho ng pagkakataon namin na kami naman ho ang makakapagpaliwanag. Para sa depensa po, what does it say about their yung paghahanda doon sa ebidensya? Kasi marami na kayong sinabi na noon na tingin nyo parang ngayon pa lang sila naghahanap ng mga ebidensya. Siguro babalik tayo dito doon sa verified complaint itself, no? Sapagkat diyan naman nag-uumpisa ang lahat, no? Doon sa verified complaint, diyan nag-umpisa yung pagsumite dito sa impeachment court. Diyan sa verified complaint, diyan din naman nag-umpisa lahat ng mga dokumento o ebidensya na kinakailangan mo para suportahan yung mga aligasyon mo, no? Ngayon, makikita natin na tila baga dun sa paggawa pa lamang ng verified complaint, nagkaroon na sila ng problema. Malinaw yan. Meron talaga mga depekto doon. May mga infirmities doon. Pero syempre, hindi mo naman gusto agad aminin yan eh. Diba? Ilalaban mo pa yan hanggang kaya mo. Ngunit nung nandito na tayo sa paglilitis, nakikita nila na hindi lahat naman ang gusto nila, magagawa nila, sapagkat meron tayong rules. May patakaran, may alituntunin na sinusunod yung impeachment court, nung nakikita na nila na hindi na nila mareremedyohan during trial. No? Kailangan at wala na sila talagang po pwedeng gawin. Kung hindi, i-atras itong mga ilang aligasyon o mga pasaring laban kay Chief Justice Corona. No? Ngayon, ang tanong, pabor ba sa amin yun o hindi? Well, syempre, mas magiging malinaw ngayon kung ano yung mga sasagutin namin, mas mapapabilis yung proseso, pati kumbaga, kung nagtatanggal tayo ng dumi sa isang bagay, mas lumilinis yung litrato, no? Mas nakikita natin yung picture clearer now than before. And that would be easier for us in the defense to really answer squarely the issues being confronted as. Last question na po for the defense. Okay na tayo? Okay. Thank Salamat. you po.